Happy New Year po mga kapatid. At nasa pagsisimula tayo ng pag-aaral natin sa Biblia sa ating preaching service. Alam niyo po, siguradong sigurado ako na hindi talaga Pinoy si Adan at Eva. Kasi alam niyo po kung Pinoy sila Adan at Eva, hindi yung bunga na pinagbabawal ang kinain nila. Yung ahas. So, sayang, di ba? Sayang. Iba yung nakain nila. And speaking of sayang, ang hamon po sa atin ng Diyos dito sa pagsisimula ng bagong taon na ito. Mga kapatid, huwag niyo pong sayangin ang buhay na ibinigay sa inyo ng Panginoon. Gamitin niyo po yan para sa kalwalhatian niya. Huwag niyo pong sayangin ang buhay na ibinigay sa inyo ng Panginoon. Gamitin niyo po yan para sa kalwalhatian niya. Ang sabi po sa Isaiah 43 verse 7, Isaiah 43 verse 7, sila ang mga taong aking tinawag, nilikha ko sila para sa aking karangalan. No? Kaya po lumikha ang Diyos ng tao ay para sa kanyang karangalan. And then sa Matthew chapter 5, ganito din po ang sinasabi ng Panginoon sa mga tagasunod niya. Verse 16, ganoon din ang dapat ninyong gawin, pagliwanagin ninyo ang inyong ilaw sa mga tao upang makita nila ang mabubuting gawa ninyo at pupurihin nila ang inyong amang nasa langit. Yan po. Kaya po tayo binigyan ng buhay ng Panginoon at kung ano man ang ibinigay niya pa sa atin ay para gamitin natin yan para sa kanyang karangalan. Kaya wag po natin itong sayangin. Yung mga characters na titingnan po natin sa pagsisimula ng taong ito ay kilala ng napakaraming tao, kahit mga unbelievers, kilala sila. Si Adan at si Eva. Pero yung iba ay kinikilala po sila na bahagi lang ng isang magandang kwento, na isang myth lang. No? At yan po ang tingin ng maraming atheist at agnostics. At nakakalungkot, merong mga Kristiyano din na naniniwala na si Adan at Eva ay hindi mga totoong tao. Mga representation lang daw sila ng buong humanity. Yung fall ay hindi totoong nangyari, kundi ito ay symbolism lang nung pagkakasala ng tao. Parang nag-explain lang kung bakit tayo may kasalanan. At ang isa po sa mga nagturo ng mga bagay na yan ay si Karl Barth. Isa po yan sa mga matatalinong theologians. Pero ganyan po ang kanyang pagtingin sa existence ni Adam and Eve. Ngayon, kapag ganyan po ang paniniwala natin tungkol kay Adam and Eve, may problema din tayo sa pagkakakilala natin kay Kristo. May problema din po tayo sa gospel narratives. Bakit? Kasi alam niyo po, ang Panginoong Jesus ay descendant ni Adan. Pag binasa po natin ang Luke chapter 3, specifically verse 38, makikita po natin ang pangalan ni Adan sa genealogy ng Panginoong Jesus. Kung hindi totoong tao si Adan, ano yung mga taong sumunod sa kanya na nandun? Di ba? Mga symbolism lang ba sila? Hanggang sa umabot sa Panginoong Jesus? Ang sabi po dun sa 3 verse 38, si Enosh ay anak ni Seth, na anak ni Adan, at si Adan ay anak ng Diyos. Yan po ang dulo ng account ni Luke sa genealogy ng Panginoong Jesus. So kung hindi totoong tao sila Adan at Eva, singaw lang ang Panginoong Jesus. Kahit siya hindi rin totoo. At maliban po dyan, nang nagtuturo ang Panginoong Jesus, ginagamit niya po si Adan at Eva para ituro ang tungkol sa marriage at saka tungkol sa creation. And paano po yung fall kung hindi totoo si Adan at Eva? Ang fall po ang dahilan ng pagparito ng Panginoong Jesus. Ang fall ang dahilan kaya ibinigay ang pangako na darating ang araw na may dudurog sa ulo ng ahas. Kung hindi totoo ang fall, mali si Pablo sa pagsabi niya na si Adan ang dahilan ng pagpasok ng kasalanan sa mundo. Kung hindi totoo ang fall, para saan ang pagdating ng Panginoong Jesus? Kaya historical people, real people po, itong pinag-uusapan natin, sila Adan at Eva. At marami pong external accounts sa history, sa mga findings, na itong mga taong ito, sa iba't ibang pangalan, itong mga taong ito ay nag-exist. Yan po si Adan at Eva. At sa umagang ito, titingnan po natin kung paano nag-glorify ang Diyos sa paggamit sa kanila kung saan ipinakita ng Diyos ang kanyang disenyo o ang mga magpapakita ng kalwalhatian ng Panginoon. Titingnan po natin kung paano dinisplay ng Panginoon ang kanyang glory sa pamamagitan ng pag-create kay Adan at Eva. Titingnan din natin ang glory ng Panginoon sa
pag-display niya ng ganda ng design ng marriage niya, no? Gaya ng sinabi nga nung binasa ni RV. Yun yung pinakaunang nabanggit ng Panginoong Diyos na hindi mabuti. Tingnan niyo yung chapter 1, di ba? Sabi niya, it is good, it is good. Tapos yung last, it is very good. Pero yung first time na nagbanggit siya na may hindi mabuti sa kanyang nilikha ay yung nag-iisa si Adan. Hindi mabuti, it is not good for Jefferson to be alone. Sorry. No. So hindi po mabuti para kay Adan ang mag-isa. No? Sa creation ng Diyos, yun yung hindi mabuti. Kaya Kuya Jepoy, alam mo na. Tapos titingnan din po natin kung paano dinisplay ng Panginoon sa pamamagitan ni Adam and Eve ang holiness and mercy ng Diyos. No? Yan po yung tatlong titingnan natin na dinisplay ng Panginoon sa pamamagitan ni Adam and Eve. Doon po muna tayo sa una. Ang sabi po ng scriptures, nilikha si Adan at Eva ayon sa wangis ng Diyos. No, Genesis 1 verse 26, yung binasa ng kapatid na RV kanina. Nilikha si Adan at Eva ayon sa wangis ng Diyos. Bagamat magkaiba po ang material na kinuha ng Diyos o ginamit niya para likhain si Adan at Eva. 'Di ba si Adan galing sa lupa, inugis ng Diyos, hiningahan niya, naging buhay na nilalang si Adan. Si Eva ang dumanas ang bunga ng pinakaunang surgery sa kasaysayan. Ang pinakaunang surgeon sa kasaysayan ay ang Diyos. Pinatulog niya si Adan, kumuha siya ng tadyang, pinagaling niya yung sugat, at paggising ni Adan, inihatid na si Eva sa kanya. Ganda naman nun, no? Yung paggising mo, ang makikita mo na yung Eva ng buhay mo. Di ba? So, nilikha po ang Diyos, nilikha ng Diyos si Adan at Eva ayon sa kanyang wangis. At kahit magkaiba yung source ng paglikha niya sa kanila, ang Diyos ang direct creator nilang dalawa. Si Eva ay gawa rin ng Diyos. At ayon dun sa nabasa natin, sila po ay nilikha ayon sa wangis ng Diyos, hindi po sa wangis ng unggoy. Galing po sila sa wangis ng Diyos, no? Meron pong intensyon ng Diyos. Very intentional ang pagkakalikha niya kay Adan at Eva. Hindi po sila aksidente. Meron pong purpose ang paggawa sa kanila. At of course, yun po ay para luwalhatiin ang Diyos. Ngayon, liban dun sa nakita natin na nilikha sila ayon sa wangis ng Diyos, nabasa din natin na sila ay nilikha na napakabuti. Di ba? Pagkatapos makreate ng Diyos, sila kasi yung pinakadulo na sa day 6. Ang comment ng Diyos dun sa kanyang nakita, it is very good. Very good ang create niya. Nilikha niya sila na walang kapintasan, nilikha niya silang walang sakit, walang deformity, wala kang maipipintas sa kanila. Ganyan po kaganda ang pagke-create ng Diyos kay Adan at Eva. Tayong mga tao, mapamintas tayo eh. 'Di ba? Mapanisti tayo. Ako po, hindi po tama 'yun. Mali po yung ginagawa natin kung tayo ay namimintas ng tao, nakakita tayo ng artista sa TV, hindi tayo nagandahan, sasabihin natin pangit o kung ano-ano pa man, no? Hindi po tama yung ginagawa nating 'yun. Ay, maganda lang siya. Sayang. Ay, hipon. Ba? Ay, puro muscle, walang itsura. Buti na lang marunong siyang kumanta. Ba, mga ganyan po tayong mag-isip. Pero, hindi niyo po ba naisip mga kapatid, yung sinasabihan natin ng ganito, sino po ang gumawa sa kanila? Yung gumawa din sa'yo. Yung sinasabihan mo ng pangit, yung gumawa sa kanya, yung lumikha din sa'yo. Kaya bakit natin yun gagawin sa kapwa natin? Ang sabi po ni James sa James 3 verse 9, nung nagsasalita sa tungkol sa dila, chapter 3 verse 9. Sa pamamagitan ng dila, pinupuri natin ang ating Panginoon at Ama, pero sa pamamagitan din ito ay sinusumpa natin ang ating kapwa na nilikhang kalarawan ng Diyos. No, pinapakita dito ni James yung maling paggamit natin sa dila natin. So tandaan po natin, kapag natetempt tayo na manisti o magsabi ng hindi maganda dun sa kapwa nating tao, tandaan po natin, parehas lang ang lumikha sa atin. At hindi natin sila dapat pintasan. Maliban po sa sinabi na, ayun nga po, nilikha sila na napakabuti, very good. Pansinin niyo po yun ha,
Yung sinabi po ng scriptures, very good. Hindi po perfect. Bakit? Kasi pinapakita po dito sa creation ng Diyos na nung nilikha niya ang tao, binigyan niya sila ng room for development. May room sila for growth. 'Di ba? Siguro matutuwa nga po si Adan at Eva pag nakita nila na yung mga descendants nila nakapag-isip, nakapag-imbento ng mga lumilipad na sasakyan, nakaimbento ng mga daladalang TV, 'di ba? Pwede nang gumamit ng internet. Pero alam niyo po ba yung source ng mga ginagamit kaya na-imbento yan? Nag-e-exist na sa panahon pa lang ni Adan at Eva. Andun na yung mga yan. Kailangan lang nilang gamitin para i-develop, para maging better. Di ba? Nandun na lahat ng kakailanganin ni Eva para makaimbento ng fruit salad. Although hindi niya pa yun na-imbento nung time na yun kasi wala pang mayonnaise. Pero pwede niyang magawa yun, di ba? Kasi development yan eh. Si Adan, pwede siyang makagawa ng mga woodcrafts na paglalagyan nila nung kakainin nila. Merong room for improvement ang tao. At yan yung makikita natin sa kasaysayan. Yun nga lang ang nakakalungkot, may mga nagawa, may mga naimbento ang tao for the better life, pero meron ding mga nagawa para sa ikasasama natin. Nuclear bombs, mga armas, di ba? Mga nagagamit yan para masaktan tayo, para magkasakit tayo, at kung ano-ano pang hindi magagandang bagay. So tandaan po natin sa creation ng Diyos, binigay niya na doon lahat ng pwede nating magamit for our development. Kailangan lang natin itong gamitin ng tama. O, nasa creation pa rin po tayo. Sa pag-create niya rin po kay Adan at Eva, pinanggawa niya sila ng bahay. Pinanggawa niya sila ng tahanan. Ang Diyos po ang gumawa sa Garden of Eden, hindi si Adan. Hindi siya ang nag-cultivate muna nito. Inihanda po ito ng Diyos para sa kanila. Hindi po sila taong kuweba. No, si Adan at Eva ay may tirahan na paradise, paraiso, no? Much better pa siguro doon sa Boracay yung kanilang tinitirahan. Ganyan kaganda ang tahanan nila. At yung tinitirahan nila Adan at Eva, sagana sila sa pagkain. Pipitas-pitas na lang sila. Ba, yan po ang kanilang tinitirahan. Tapos, yung kanilang mundong tinitirahan nung time na yon ay tama ang temperature para sa katawan ng tao. Kaya nga po sila nakahubad eh. Hindi sila nilalamig. Tama lang yung temperature ng mundo noong panahon na yon. Huwag niyo pong isipin na kaya sila nagdamit kasi nilamig sila. Ang sinasabi po ng scriptures kaya sila nagdamit dahil sa kahihiyan. Dahil sa kasalanan, hindi dahil linamig sila. Ganyan kaganda yung creation ng Diyos. Kahit yung environment na pinaglagyan niya sa tao, napakaganda, napakabuti. Liban sa pinanggawa niya sila ng tahanan, binigyan niya rin po sila ng trabaho. No? Hindi lang po sila naglalaro ng piko doon sa Garden of Eden. May trabaho pong ibinigay sa kanila ang Diyos. Ano po yung mga trabahong yun? Ang pinakauna po na nabasa natin na utos ng Diyos sa kanila, be fruitful and multiply. Magpakarami. Di ba? Ano pa po yung sumunod na makikita nating utos sa kanila? Sila po yung pinakaunang real estate agent. Agent ba? Hindi pala. Manager. Di ba? Kasi sila yung namahala, sila yung nangasiwa doon sa Garden of Eden at binigyan sila ng karapatan para to have dominion sa lahat ng nilikha ng Diyos. Tapos, ipinagkatiwala pong trabaho kay Adan ang pagpapangalan sa mga hayop. Si Eva, ano po ang trabaho niya? Ang trabaho niya ay para suportahan si Adan sa mga ginagawa niya. So kung ano man ang ginagawa ni Adan, katulong niya, katuwang niya doon si Eva. Ganyan po ang pagkakakreate sa kanila. Meron silang trabaho doon, hindi sila kukuya-kuya-kuy. Kaya mga kapatid, huwag niyo pong isipin na ang trabaho ay sumpa mula sa Diyos. Ang trabaho ay blessing mula sa Diyos. Pansinin niyo po, bago ibinigay yung utos na be fruitful and multiply, ang sabi sa verse 26, and God blessed them. Pinagpala sila ng Diyos at saka ibinigay sa kanila yung task na gagawin nila. No? So huwag niyo pong isipin na sumpa, pabigat, problema yung trabahong meron kayo. Blessing po yan mula sa Diyos. Kung meron kayong kakayahang kumita, blessing po yan mula sa Diyos. So binigyan sila ng trabaho, binigyan sila ng tahanan,
Yung makikita pa po natin, sila po ay nilikha na walang kasalanan, pero meron po silang kakayahang pumili. They were sinless, but they had free will. Hindi po sila nilikha ng Diyos na parang robot. Hindi sila nakaprograma. No? At yan po ang gusto ng Diyos. Gusto ng Diyos na yung taong nilikha niya ay may kakayahan na piliin na mahalin siya na hindi napipilitan. Na itong mga taong ito ay gugustuhin na sambahin siya, na gugustuhin ibigay sa kanya yung glory na hindi niya sila kinekwelyohan, hindi niya sila pinipilit. Ito po yung tinatawag nila na age of innocence. Ibig sabihin, si Adan at Eva ay nilikha na walang kasalanan, but they can choose between good and evil. They can choose between obedience and disobedience. Yan po ang environment kung saan create ng Diyos si Adan at Eva. At makikita natin kung gaano ka-creative ang Diyos natin, kung gaano siya ka-wonderful as a creator. No? Wala pong, hindi natin masasabi na, uy, Lord, kulang po yung mata. Sana naman, mga 5 sana yung matang binigay mo. 'Di ba? Hindi po kulang ang binigay ng Diyos sa atin. Hindi mali yung mga location ng katawan natin. Lord, sana po yung ilong nandito naman sa taas, 'di ba? Imagine niyo kung nandito yung ilong mo, ang hirap maligo, 'di ba? Maganda po ang pagkakalikha ng Diyos sa tao. At makikita natin ang glory niya sa paglikha niya kay Adan at Eva. Tingnan po natin yung susunod. Dinisplay din ng Diyos ang kanyang glory sa ganda ng design niya sa pag-aasawa, sa marriage. Diba? It is not good for man to be alone. Hindi ko alam kung sino sa inyo dito ang pipiliin na manatiling single. Hindi naman yun masama. Pero sa karanasan ko, mas marami talaga ang pumipili ng pag-aasawa. At itong part na ito ay maging gabay sana sa bawat isa sa atin kung ano ang disenyo ng Diyos pagdating sa pag-aasawa. No? Yung nakita po natin sa Garden of Eden, ang inilagay ng Diyos, ang inilagay niya para maging leader ng family, para maging head nito, ay walang iba kundi si Adan. Sa kanya po ibinigay ang responsibility ng pangunguna sa pamilya niya. Siya po ang unang nilikha ng Diyos. Sa kanya din ibinigay yung mga tagubilin, lalo na po yung utos tungkol dun sa pinagbabawal na bunga. Sa kanya po yan iniwan. So ine-expect ng Diyos na si Adan ang magiging responsable sa mga mangyayari sa kanyang family. At yung asawa niya naman ay nilikha para maging katuwang niya, para maging katulong niya sa buhay. No, yan po ang design naman ni Eva. Hindi po para maging alipin ni Adan, kundi para maging katulong, para maging katuwang. Hindi slave, but a helper. Pero ano po ang nangyari nang baliktarin nila ang order na yan ng Diyos? Nang baliktarin nila yung order ng Diyos tungkol sa design na yan, dyan na po pumasok ang problema. Nang si Eva na ang nag-lead kay Adan, paano niya po nilid si Adan sa nabasa natin? Pinangunahan niya si Adan sa pagkakasala. Binigay niya kay Adan yung pinagbabawal na bunga. Nung nagpalit na ngayon ng order at si Eva na ang nangunguna at pinangungunahan niya si Adan sa pagkakasala, sumunod si Adan. At alam niyo po ba na alam ni Adan na mali ang ginagawa nila pero si Eva nadaya. Ang iniisip ni Eva tama si Ahas pero si Adan alam niyang mali si Ahas at tama ang Diyos. Paano po natin ito nasabi? Sa 1 Timothy chapter 2 verse 11 to 14, ito po ang sinabi ni Pablo. 1 Timothy chapter 2 verse 11 to 14. At kung may nagtuturo, dapat tahimik na makinig ang mga babae at lubos na magpasakop. Hindi ko pinahihintulutan ang mga babae na magturo o mamuno sa mga lalaki. Kailangang tumahimik lang sila. Sapagkat unang nilalang si Adan bago si Eva, at hindi si Adan ang nadaya, kundi si Eva ang nadaya at lumabag sa utos ng Diyos. So yan po ang sinabi ni Pablo tungkol dun sa pagbagsak ni Adan at Eva. Hindi nadaya si Adan. Parehas po sila nagkasala ha, pero ang nadaya po sa kanila ay si Eva. Si Eva ang napaniwala nung ahas. Pero si Adan, alam niyang mali yung ginagawa nila. Pero bakit pa rin siya kumain? Kaya po siya kumain kasi
Mas mahalaga sa kanya yung relasyon niya kay Eva kaysa sa relasyon niya sa Diyos. Romantic ba yun? Parang ganito eh. Kung sa impyerno ka, sa impyerno din ako. No? Hindi po yan romantic. Yan ang dahilan kung bakit nahulog tayo sa pagkakasala. Kung bakit pumasok ang pagkakasala sa mundo. Sa halip na ilid pabalik ni Adan sa tama si Eva, sinamahan niya pa. Di bali nang maparusahan tayo, ang mahalaga magkasama tayo. No? Hindi ko alam talaga kung romantic to. Hindi eh. Kaya nga ang Panginoong Jesus, kung naaalala niyo po yung sinabi niya pagdating sa cost of discipleship, ang sabi niya, hindi ka karapat dapat na tawaging alagad ko. Kung para sa iyo mas mahalaga yung iyong mga anak, mas mahalaga para sa iyo yung iyong asawa, mas mahalaga para sa iyo yung iyong sarili. Hindi ka karapat dapat tawaging alagad ko. Hindi po siya Andres Disaya, hindi po siya takusa. Kasi hindi naman siya sumunod kay Eva dahil takot siya kay Eva eh. Kaya siya sumunod kay Eva kasi mahal niya si Eva. Anong hihina naman? Anong romantic ba? Hindi romantic yun. Mga kapatid, ang babae po, si Eva, ay dinisign ng Diyos para suportahan si Adan, para i-encourage si Adan, para tulungan siya sa buhay. Yan po ang pagkakalikha ng Diyos kay Eva. At si Adan naman ang nilikha ng Diyos para manguna, para maging responsable, para gabayan si Eva. Diba kaya nga po hindi kinuha si Eva mula sa ulo ni Adan. Kasi iisa lang ang ulo, iisa lang ang mangunguna. Hindi rin si Eva kinuha dun sa sakong ni Adan para hindi siya tapak-tapakan ni Adan. Kinuha siya saan? Sa tagiliran, sa tadyang para maging kaagapay niya sa buhay, no? Para maging kapartner niya, para proteksyonan niya si Eva. Siya ang magga-guide kay Eva, siya ang maglilid kay Eva, siya ang magiging responsable para pangunahan si Eva. Yan po ang design ng Diyos sa kanila. Sa mga may asawa na po, itong role na binigay ng Diyos kay Eva, ginagampanan niyo po ba? Sa mga asawang lalaki, yung role na ibinigay ng Diyos kay Adan, ginagampanan po ba natin? Tandaan niyo po mga kapatid, no? Yung mga mag-asawa na po, pati yung mga mag-aasawa in the future, tandaan niyo po ito, pagdating sa pag-aasawa, hindi po kayo magkalaban. Hindi kayo ang magkakompetensya. Bakit? Kasi po pinag-isa na kayo. Iisa kayo sa harapan ng Diyos. Hindi po kayo ang dapat nag-aaway. Dapat pinagtutulungan niyo yung mga problema, hindi niyo problema ang isa't isa. No, ang problema dun sa ibang mga married couples, problema niya yung asawa niya. Siya problema din ng asawa niya. Dapat magkatulong po kayong humaharap dun sa mga problema ng buhay. No? At hindi niyo po dapat nilalaglag yung isa't isa. Hindi niyo dapat pinapahiya yung inyong kapartner whether in public man yan or in private. Although alam natin na meron, alam mo, syempre asawa mo yan, kaya alam mo talaga na may kapintasan yung partner mo. Pero hindi po yun nangangahulugan na sasabihin, ay, yan, tamad yan. Ay, yung asawa ko yan, bungangera yan. Tapos sasabihin mo sa mga kaibigan mo, ganun. Hindi po ganyan. Iisa po kayo, pinoprotektahan nyo dapat ang isa't isa. Hindi nyo po nilalaglag ang isa't isa. Dahil ang kapintasan ng asawa nyo ay kapintasan nyo rin. Ang kasiraan ng asawa nyo ay kasiraan nyo rin. Kaya instead na ipahiya nyo yung asawa nyo in public o sa mga kaibigan nyo, ang dapat nyong ginagawa, ibini-build up nyo sila. Ang sinasabi nyo sa kanila yung mga mabubuting ginagawa ng asawa nyo. Ganun po sana. Nang kumprontahin po ng Diyos yung mag-asawa, si Adan at Eva, dahil dun sa pagkakasala nila, pansinin nyo po ito. Sino ang unang kinausap ng Diyos? Sino po ba ang nagkasala? Na una. Si Eva ang una nagkasala. Pero bakit ang unang kinausap ng Diyos ay si Adan? Dahil ine-expect ng Diyos na si Adan ang leader ng family, siya ang magiging responsable sa anumang nangyayari dun sa pamilya niya. Kaya si Adan ang unang pinanagot niya. Kanino po dumaan yung ahas? Kay Eva. Hindi sa dumaan sa protocol.
Alam niya kung paano manggugulo. Yan po si Satanas. Hindi niya sinundan yung design ng Diyos. Dumaan siya kay Eva agad. Hindi doon sa asawa niya. Alam niya kasi na kapag dumaan siya kay Adan, magno-no na yun. Kasi alam ni Adan kung ano yung tama eh. Pero dumaan siya kay Eva. At si Eva ang naging weakness ni Adan. Sumunod si Adan sa sinabi ni Eva. Maganda po ang disenyo ng Diyos sa pag-aasawa. Pero kapag binago na natin yung design niya, kapag iniba natin yung order, yung roles na binigay ng Diyos sa mag-asawa, yan na po ang gagamitin ng kaaway para maghasik ng kaguluhan sa loob ng pamilya. No? Kaya mga kabataan, yung mga future families nyo, tiyakin nyo na sumusunod kayo ayon sa disenyo ng Diyos sa pag-aasawa. Ganon din po sa atin na mga may asawa na. Sana yung ating married life ay ayon doon sa disenyo ng Panginoon. Si Adan, meron po tayong makikitang tatlong problema na ginawa niya dito. Although may makikita din po tayo kay Eva. Kanina ko pa nababanggit yung mga nangyari kay Eva. Kay Adan naman tayo ngayon. No? Tingnan niyo po itong mga problema kay Adan. Una, sinisi po ni Adan sa iba yung problema para makaiwas siya sa responsibility. Kanino niya sinisi yung problema? Kung mababasa natin, sabi niya, yung ito kasing babaeng ito eh. Pero hindi lang po yun. Meron siyang sinisi indirectly. Sinisi niya indirectly ang Diyos. Ang sabi niya po, ito kasing babae na binigay mo eh. Binigay mo kasi. Ikaw ang nagbigay nito. Siya yung nag-lead sa akin sa problema. Diba? So although makikita natin sinisisi niya yung babae, pero indirectly, sinisisi niya ang Diyos na nagbigay ng babae sa kanya. So sinisisi niya yung iba para makaiwas sa responsibility. Ikalawa, hindi inako ni Adan yung kanyang pagkakamali. Wala po kayong mababasa na inako niya yung responsibility. At ikatlo, yung blessing na binigay ng Diyos sa kanya, tinuring niyang problema. Yung asawa niya. Blessing po yung mga asawa natin, no? Sa Proverbs, tinawag na blessing ang asawang babae. Sa Psalms, tinawag na blessing ang mga anak. Yung mga bahagi ng pamilya natin, mga blessings po yan sa atin. Huwag natin silang ituring na problema dahil katulong po natin sila sa buhay. Na? Mga blessing po yan sa atin. Huwag natin silang ituring na problema o pabigat. Regalo po sila ng Diyos sa atin. Iwasan po natin, mga kalalakihan, iwasan nyo itong ginawang problema ni Adan. No? Sinisi niya sa iba yung para makaiwas siya sa responsibility. Hindi niya inako yung responsibility. Tapos yung blessing na binigay ng Diyos, tinuring niyang problema. So hamon, mga kapatid na kabataan, mga kabataang babae, no, sana kapag kayo ay nag-asawa na, maalala nyo itong tungkulin na ito na ibinigay ng Diyos kay Eva. Suportahan nyo yung asawa nyo. I-encourage nyo sila, lalo na sa ginagawa nila para sa Panginoon. Mga kabataang lalaki, huwag hihiga-higa lang, no? Leader kayo ng family. Magiging future leaders kayo ng family. Kung gusto nyong mag-asawa, wag lang pag-aanak ang iniisip nyo. Isipin nyo na kayo ang mangunguna dun sa mga families nyo. Maging responsable kayo, hindi lang para sa sarili nyong buhay, kundi dun sa buhay din ng magiging asawa nyo at dun sa mga buhay ng magiging mga anak nyo. No? Panindigan nyo yung pagiging leader na dinisign ng Diyos para sa inyo. Mga kabataang babae, hanapin niyo yung lalaki na pangungunahan kayo para mas mapalapit kayo sa Panginoon. Baka nililid niya kayo pero palayo naman sa Panginoon. Huwag yun ang piliin niyo. Mga kabataang lalaki, humanap kayo ng babae na mag-e-encourage sa inyo sa ministry, natutulungan kayo sa pagkilos para sa Panginoon. Sa mga may asawa na po, no, paano kung halimbawa sa mga babaeng asawa dito, paano kung ayaw mag-lead nung inyong asawang lalaki? Ayaw niya mag-decide. Parang natatakot siyang humakbang sa pangunguna sa inyong family. Hindi po ito nangangahulugan na magde-decide na kayo para sa family. No? Hindi po yun lisensya na para manguna na kayo sa kanila. Ito po yung magandang gawin nyo. I-encourage nyo po sila na manguna sila sa inyo. Sa paanong paraan? Kung may kailangan pong gawing desisyon, tanungin nyo sila. Mahal, since ang tawagan yata ng lahat na nandito, mahal eh. Kuya Tony, mahal po ba ang tawagan nyo? Mahal din, oh. Ha? Mahal din, di ba? Mahal din yung sa inyo, di ba? Oh, mahal dito eh.
Tawag nyo, mahal. Sabihin nyo, so dun sa asawa nyo lalaki, mahal, ano bang gagawin natin dito? Anong dapat nating maging desisyon dito? Tanungin niyo po doon sa mga asawang babae, pati yung mga youth, no? Pag in the future, yung asawa niyo parang takot mag-lead sa family. Tanungin niyo sila, encourage niyo silang mag-lead. Tanungin niyo sila anong magiging desisyon natin dito. Ipakita niyo sa kanila na umaasa kayo sa leadership nila, no? Ipakita niyo sa kanila na yung leadership nila ang hinihintay niyo. Doon kayo nakasandal. Doon sa mga kapatid na lalaki naman na may asawa, na ayaw magpasakop ng asawa, hindi po yan nadadaan sa away. Pwede nyo pong madadaan yun sa usapan, pero hindi sa away. Ngayon, kung ayaw naman ng usapan, pwede naman pong ipanalangin yan sa Panginoon. Kung mananampalataya po yung asawa nyo, madali yan. Kasi parehas kayo ng tatay. At yung Holy Spirit, madaling makakapangusap yan dun sa asawa nyo. Paano kung hindi mananampalataya yung asawa nyo? Sinong father-in-law nyo? Mananalangin kayo sa demonyo? Kanino kayo magsusumbong? Gusto ng demonyo yung gulo sa family nyo. So panalangin nyo po, panalangin nyo kung ayaw magpasakop ng inyong asawa. Magandang kausapin sila. Kung sila ay matuturuan sa salita ng Diyos tungkol sa pagpapasakop, magandang maturuan din sila. So yan po ang disenyo ng Diyos pagdating sa pag-aasawa. Napakaganda po nito. Pero napakaraming mga marriages ang nagfe-fail dahil hindi nito sinusundan ang disenyo ng Diyos. Ang lalaki ay ginawa lang para sa isang babae. Ganon din ang babae para lang sa isang lalaki. Pero ano po ang nangyayari? Nagdadagdag pa tayo ng iba, nagkokolekta. Hindi kasi tayo sumusunod sa disenyo ng Diyos. Babae ang nangunguna instead na lalaki. Alam niyo po, isa yan sa dahilan kung bakit merong mga nasa LGBTQ. Ayon sa isang research, bakit mas mataas ang possibility ng pagkakaroon ng isang bading sa family? Kasi walang father figure. Ang sinusundan niyang figure ay yung nanay. Yung nakikita niyang strong ang personality, yung nanay. So eventually, nagiging bading siya. Ganon din ang nangyayari dun sa mga tomboy. Kasi wala silang maayos na model sa family. So sana mga kapatid, alam natin ang sinasabi ngayon ng salita ng Diyos. Tumayo tayo dito. At sikapin natin na yung magandang disenyo ng Diyos sa pag-aasawa ang masundan natin. Punta po tayo doon sa panghuli. Ipinakita ng Diyos ang glory niya sa pagpapakita niya ng kanyang kabanalan at pagiging mahabagin. Yung holiness niya at saka yung mercy. Alam niyo po, kahit hindi nangyari ang fall, ang Diyos ay holy pa rin at merciful. Pero yung fall, yung pagkakasala ng tao, ang naging dahilan para mas makita natin ito ng malinaw. Na ang Diyos talaga ay banal, na ang kasalanan ay hindi pwede sa kanyang harapan. At mas nakita natin kung gaano ka-merciful ang Diyos. Kasi yung parusang dapat tinanggap sana ng tao, hindi niya ibinigay sa kanila. Sabi po sa Psalms 5 verse 4, totoo po na ang Diyos ay banal. Psalms chapter 5 verse 4, kayo ay Diyos na hindi nalulugod sa kasamaan at hindi nyo tinatanggap ang taong namumuhay sa kasalanan. Ganyan po kabanalang Diyos. Ngayon dun sa Garden of Eden, naglagay po ang Diyos, maliban sa iba pang mga puno, naglagay siya ng 2 puno sa gitna ng hardin. Yung tree of life at saka tree of the knowledge of good and evil. At ang sabi niya, gaya ng nabasa kanina, kapag kumain doon sila Adan at Eva, ano po ang consequence? Mamamatay sila. Tree of knowledge of good and evil. Pero ang tanong, hindi po ba talaga alam ni Adan at Eva kung ano ang tama at mali? Meron po silang alam na tama at mali. Ano po ito? Alam po nila na tama ang kumain dun sa iba pang bunga dun sa garden. At alam nila na mali o masama ang kumain dun sa pinagbabawal na bunga. Alam po nila na mabuti, it is good, kung pangangalagaan nila yung creation na ipinagkatiwala sa kanila ng Diyos. At masama kung pababayaan po nila yung mga responsibilities na yun na binigay sa kanila ng Diyos. So meron po silang idea kung ano ang mabuti at masama. Pero kasi ang standard na yan ng mabuti at masama ay galing saan? Galing sa Diyos. Yan po ang sinabi ng Diyos na mabuti at masama. Ang Diyos ang nag-define para sa kanila kung ano ang masama at mabuti. Pero nung kumain sila doon sa pinagbabawal na bunga, nung sandali ding yun,
iniligay na nila sa kanilang mga kamay ang pag-define sa kung ano ang tama at mabuti. Hindi na ngayon dati ang Diyos lang, bago ang fall, bago kumain sa tree of knowledge of good and evil si Adan at Eva, ang Diyos lang ang nagde-define kung ano ang mabuti at masama. At doon lang sila umaasa. Kaya meron nga silang knowledge kung ano talaga yung mabuti at masama, pero yun ay sa pamantayan ng Diyos. Pero nang kumain na sila sa bunga, kasama na sila ngayon sa nagde-define kung ano ang mabuti at masama. Kaya nga meron po tayong kasabihan, di ba? Beauty is in the eye of the beholder. Ang maganda para sa isang tao, pangit para sa iba. Yung masarap para sa iyo, hindi masarap para sa iba. Yung pangit para sa iyo, maganda para dun sa iba. Magkakaiba na tayo ngayon ng standard. Para dun sa isang tao, okay lang uminom. Para dun sa isang tao, hindi okay uminom. Para sa isang tao, okay lang pumatay. Pero dun sa isang tao, hindi okay pumatay. Para dun sa isang tao, okay lang mambuli. Dun sa isang tao, hindi okay mambuli. Magkakaiba na tayo ng standard ngayon. Pero ang gusto ng Diyos, gaya ng nangyari dun sa Garden of Eden, panghawakan po natin ang salita niya. Dahil dito natin makikita ang definition ng Diyos kung ano ang mabuti at kung ano ang masama. Hindi tayo dapat mag-rely sa definition natin kung ano ang mabuti at masama. No, panghawakan po natin ng mabuti ang salita ng Diyos. Kasi kapag hindi po natin yan ginawa, diyan natin mas malakas na maririnig ang bulong ng dyablo. Diyan tayo mas madaling mahuhulog sa pagkakasala. Kasi sila Adan, si Eva, in particular, hindi niya pinanghawakan ng mabuti yung sinabi ng Diyos. At nung kumain na sila dun sa bunga, ano po ang nangyari? Ang sabi ng Diyos, sa araw o sa oras na kumain kayo ng pinagbabawal na bunga, mamamatay kayo. Namatay ba sila? Hindi po nagsisinungaling ang Diyos. Physically, not yet. Pero may taning na po ang buhay nila. Kung hindi sana sila nagkasala, hindi masasabi sa Bible na namatay si Adan at the age of 900 plus. Pero namatay siya. Kahit mahaba yung buhay niya, kahit umabot siya ng 900 plus years old, namatay pa rin siya. Kasi yun na po yung isang consequence ng kasalanan. At nung araw na yon, naranasan din nila immediately yung isang aspeto ng kamatayan. Yun po ay ang spiritual death. Ano po ang spiritual death? Sa Ephesians 2 makikita po natin yan. Yan ang estado kung saan ang Diyos at ang tao ay magkahiwalay. Malayo ka sa Diyos. Hiwalay ka sa Diyos. Spiritually dead ka. Naranasan po ba yan agad nila Adan at Eva? Yes. Bago po ang fall, ang sarap ng fellowship ni Adan at Eva with God. Pero nung kumain na sila dun sa pinagbabawal na bunga, anong ginawa nila? Nagtago sila sa Diyos. Nagtago sila. Kita na agad natin yung epekto ng spiritual death. Kasi ang Diyos ay banal at sila ay nagkasala. Hiwalay na sila. So may consequence po ang kasalanan. At liban sa kamatayan, mababasa din natin na naging consequence kay Adan, kailangan niya pong magtrabaho, kailangan niyang magpagal para makakain ng family niya at mag-survive sila. Kay Eva naman, kailangan niyang maghirap sa panganganak. Siguro, bago po yung fall, kung manganganak si Eva, dudura lang po siya, may baby na, no? Kasi, o kaya, same pa rin yung process siguro, pero hindi lang masakit, hindi mahirap. Pero ngayon, kailangan niyang maghirap bilang consequence ng kanyang ginawang pagkakasala. Ngayon, nakita po natin yung holiness ng Diyos, di ba? Ang kanyang kabanalan, hindi inaalaw nito yung kasalanan sa kanyang presensya. Saan po natin makikita dito yung mercy ng Diyos? Hindi po deserve ni Adan at Eva ang second chance. Actually, kahit sino po sa atin, walang deserve ng second chance. Kung nagkakasala tayo sa Diyos, ano ang deserve natin? Mamatay na agad, impyerno na agad. Pero meron pong binigay na pagkakataon kay Adan at Eva. Mercy na po yun na sila ay hindi namatay physically agad. Spiritual death pa lang ang naranasan nila. Meron pa silang pagkakataon para magsisi. Meron pa silang pagkakataon para hanapin ang Diyos. Saan pa po natin makikita ang mercy ng Diyos kay Adan at Eva? Pagbagsak pa lang nila sa kasalanan, ipinangako na sa kanila ang tagapagligtas.
Napaka-merciful po doon ng Diyos. Hindi pinaisip ng Diyos sa kanila na, yan, ginawa nyo yan eh. Impyerno na kayo. Wala tayong magagawa. Yan ang consequence ng kasalanan nyo. Hindi po ganun ang Diyos. Matapos silang mahulog sa pagkakasala, ang sabi ng Diyos, doon sa Genesis 3:15, ikaw at ang babae ay mag-aaway, ang lahi mo at ang lahi niya ay mag-aaway din. Dudurugin niya ang ulo mo at tutuklawin mo ang sakong niya. As early as the fall, right after the fall, binigyan na agad ng Diyos ng hope si Adan at Eva. Liban po sa hope na yan, pansinin niyo pa po itong mercy na ito. Basahin niyo po yung mga consequences na meron si Adan at Eva. Hindi niyo po mababasang sinumpa ng Diyos si Adan at Eva. Ang sinumpa lang ng Diyos ay yung ahas at ang lupa. Anong kasalanan ng lupa? Nadamay pa siya. Ang nagkasala si Adan at saka si Eva pero yung lupa yung nasumpa. Mercy po yan ng Diyos. Mercy yan ng Diyos kasi dilikha niya sila ayon sa larawan ng Diyos. Image bearer sila ng Diyos. At hindi niya sinumpa yung nagdadala ng image niya. Ano pa po ang pagpapakita ng Diyos ng mercy niya? Hindi niya sila binigyan ng access dun sa tree of life. Nabasa natin dun sa bandang huli ng binasa ni RV kanina. Bakit? Paano po kapag nagkaroon sila ng access dun sa tree of life, tapos fallen nature na sila? Alam niyo po ba kung ganun ang nangyari, kasama pa rin natin ngayon si Adan at Eva, siguro wala na silang mga ngipin o kaya puro pustiso na yan, puro kulubot na yung kanilang katawan, hirap na sila dahil ang tagal na nilang dinadanas for thousands of years, yung arthritis, siguro may sakit na sila sa kidney o kung saan-saan pa man. Tapos, di ba, imagine niyo hindi sila mamamatay pero nararanasan nila yung sakit na yon kasi nasa fallen nature sila. Hindi po sinabi na magiging perfect yung kanilang katawan pag kumain sila ng tree of life. Ang sinabi ng scriptures, pag kumain sila noon, hindi sila mamamatay. At kung kumain sila noon na fallen ang nature nila, ang hirap mabuhay. Mercy din po ng Diyos na hindi niya bigyan ng access ang tao sa tree of life para hindi maging miserable ang buhay niya na nasa fallen nature siya. At yung panghuling na makikita natin na pagpapakita ng Diyos ng mercy niya, although ang mas huli yata doon sa Genesis account ay yung hindi sila binigyan ng access sa tree of life. Yung last na babanggitin ko po ay yung pagbibigay ng Diyos sa kanila ng damit. Posible na may namatay na hayop, pero posible din pong wala. Alam naman po natin na hindi mo kailangan pumatay ng tupa para makakuha ng balat niya para gawing damit. Di po ba? Ano po ang point ng pagbibigay ng Diyos ng damit sa kanila? Hindi po kailangan may mamatay na hayop doon. Kailangan lang niyang alisin yung balat ng isang tupa. Ang point po dito, ang damit na ginawa nila Adan ay hindi sapat para takpan nila yung kahihiyan nila. Ang damit na makakapagtakip sa kahihiyan nila ay manggagaling sa Diyos. Yan po ang gustong ipakita na katotohanan ng bagay na yon. Yung ginawa nila Adan na damit, siguro at first okay pa, medyo malamig sa pakiramdam, pag fresh pa yung mga dahon. Pero later on, matutuyo na yan, magiging makati na sa balat at gusto mo nang alisin. Ganyan po ang nangyayari sa mga tao na gustong maging banal, gustong maging matuwid, pero yung pagiging matuwid nila ay hindi galing sa Diyos. Mapipilitan lang silang gumawa ng mabuti. Later on, mapapagod sila at aalisin din nila yung paggawa nila ng mabuti. Pero ang katwiran na galing sa Diyos sa pamamagitan ng Panginoong Hesus ay sapat para takpan yung kahihiyan na meron tayo. Mercy po yan ng Diyos. Hindi tayo karapat-dapat na damitan ng Diyos, pero dinamitan niya tayo. No, dapat hayaan niya na lang tayo na hayaan niya na lang tayong magtahi lagi, mapagod dun sa works natin, pero hindi niya po tayo pinarusahan ng ganong klaseng parusa. Ganyan po ang kabanalan at ang pagiging mahabagin ng Diyos. At makikita natin yan sa buhay ni Adan at Eva. Bilang pagtatapos, mga kapatid, nakita po natin ang glory ng Diyos sa display niya sa creation. Kayo po ay nilikha din ayon sa wangis ng Diyos, base sa James 3 verse 9. Merong mga binigay sa inyo ang Diyos, talento man yan, kakayahan, sa pangangatawan, may mga binigay po sa inyo ang Diyos.
gamitin po natin para sa kalwalhatian niya. Sa mga may asawa na, sana magamit niyo po ang inyong married life para sa kalwalhatian ng Diyos sa pamamagitan ng pagsunod sa disenyong ginawa niya. At sana, yung buhay po natin, sa mga nakapaligid sa atin, nakikita nila ang kabanalan at ang mercy ng Diyos. Hindi lang yung kabanalan niya. Kasi kung kabanalan lang niya yung nakikita nila sa atin, magiging mukha tayong hipokrito sa kanila. Hindi lang din yung mercy lang. Kasi kung mercy lang yung nakikita nila sa atin at wala yung kabanalan, immorality po ang kababagsakan natin. Dapat yung dalawang yun ang makikita nila sa buhay natin. Na ang Diyos na pinaglilingkuran natin ay banal at isang mahabaging Diyos. Kaya mga kapatid, wag po nating sayangin ang anumang binigay ng Diyos sa atin. Wag nating sayangin ang buhay natin. Gamitin po natin ito para sa kalwalhatian ng Diyos. Again, Happy New Year mga kapatid. Pagpalain po kayo ng salita ng Diyos.